Matagal nang pinag-uusapan ang development ng palengke sa Baguio City. Hindi itatanggi ng mga Baguio market vendors na karamihan sa kanila ay gusto ang development. Ngunit sa dami ng sabi-sabi, haka-haka, kuro-kuro, hindi mo na alam kung alin ang totoo. Pero bida ang may alam at lumalaban para sa kapakanan ng maliliit nating kababayan. Kaya makialam. Ang Public-Private Partnership Code o Republic Act 11966 ay signed into law on December 5, 2023 and came into effect December 23 of same year, while the Implementing Rules and Regulations o IRR of the PPP Code had their ceremonial signing this March 21 Thursday of 2024. Layunin ng batas na ito ay sumusuporta sa 8-point socio-economic agenda ng ating President Bongbong Marcos Jr., which prioritized job creation through the promotion of trade and investment and improving infrastructures that will lift up the lives of our fellow Filipino. Ngayon, ating tanungin ang isang leader ng palengke at isang opisyal ng isang kooperatiba sa Baguio kung ano ang masasabi nito sa bagong labas na IRR ng ating PPP Code. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Maaari po ba namin kayong tanungin, personal po bilang isang leader dito po sa palengke ng Baguio City, ito pong paglabas na po kasi ng Implementing Rules and Regulations ng bagong PPP Code o ang tinatawag po nating Public-Private Partnership Code. Ano pong masasabi niyo po dito, yung paglabas po ng bagong IRR sa PPP Code? Yes, good afternoon sa lahat ng mga nanonood. Yes, bagong implementing rules and regulation ng PPP, medyo nabasa namin konti, pero pinag-aaralan. May mga part doon na nakita namin na maganda naman yung sinasabi niya doon. So, I hope na pag mabasa namin, kaya nga kami nanghihingi, sana makakuha kami ng kopya para masinsinan namin mapag-aralan yung IRR na yan. At sana in favor sa amin dito sa palengke. Okay. Ma'am, ngayon po na lumabas na po yung Implementing Rules and Regulations ng PPP Code, maliban po sa inyong mga sinabi, ano po yung pinaghahandaan natin if worst comes to worst? Ang pinaghahandaan namin, nag-meet naman kami mga leaders, mga some stakeholders dito sa palengke. Regular naman kami nag-meeting naman kami. Halos every week. So, ibig pong sabihin yan, may pinaghahandaan din po kayong aksyon, dokumento, ganun po? Yes, ma'am. Nitong April 3, 2023, 9 a.m., sa special session na nangyari sa Session Hall Baguio City Hall, naroon sa pagpupulong ang Mayor, Vice Mayor at ang City Council ng Baguio, ang Legal Officer ng lungsod at sa Zoom ay ang Deputy Executive Director 5, Jeffrey Manalo ng PPP Center. Mula sa presentation ng PPP Center, dito na pag-usapan ng guidelines na isasagawa sa mga solicited at unsolicited proposal ng mga private sector na gustong pumasok sa mga major projects ng Baguio. Ano man di umano ang mangyari, handa sila. Huwag lamang mapunta sa SM ang kontrata. Kayo po ba ay handa na sa anuman pong mangyari sa sitwasyon ng palengke? Ang palengke naman ever since handa yan. Handang-handa ang palengke. Mula pa noong issue ng Uniwide, nakahanda naman po ang palengke para sa ganyang usapin. If in case worst comes to worst na ganyan ang mangyari, nakahanda po ang palengke. Sa amin pong pakikipanayam sa inyo pong mga iba pong mga miyembro na leaders din po ng palengke, leaders kayo ng iba't ibang section. Opo, nalaman ho namin mula po sa kanila na kayo ho ba, parang katulad po nila, naniniwala po ba kayo na done deal na ang usapin sa redevelopment ng palengke? Done deal na daw? Hindi ako naniniwala na done deal kasi hindi pa tapos yung usapin. Kasi kalalabas pa lang yung bagong IRR. So, I know na hindi pa done deal. Maliwanag naman na sinabi ni Mayor at ng legal na gusto nilang matapos ang mga transaksyon at negosasyon ngayong taon. Pakinggan natin ang pahayag ng mga ito at ang sagot ng isang leader sa palengke. Thank you very much, Honorable Chair and members of the City Council. Once again, we are here to discuss our
the PPP, considering the fact that we have a new PPP law. I hope that the entire council will be open to all the recent developments affecting our PPP projects. We have lined up 7 PPP projects, and hopefully 60% or 70% of this will take off this year before the year ends. In sum, for the PPP projects, unsolicited PPP projects that are now pending before the interim negotiation panel, although we are not at liberty to discuss the details of the negotiation, considering this might provide advantage to those who might be inclined to challenge the proposals, we will just inform this August body that the negotiations are on track, and we seek to end these negotiations on or before June 29, 2024, Your Honor. We are also complying as much as practicable with the requirements in the PPP code and in the IRR as well, guided by the PPP Center during all stages of the negotiation phase. Oo naman, dapat lang na matapos ngayong taon yung transaksyon. Kasi sino ba ang ayaw ma-develop ang palengke? Kami rin dito sa palengke, gusto namin ma-develop ang palengke. Ever since naman yan, we are pro-development. Yun na nga lang, ayaw namin, if possible, yung modification. Ang gusto namin, city government at stakeholder ng Baguio, tayong taga Baguio sana ang gagawa ng sarili nating palengke at hindi tayo kukuha ng mga taga Maynila nagagawa ng sarili nating palengke dito sa Baguio. Kasi nakakahiya naman na ibang tao pa ang gagawa ng palengke natin. Mas maganda, pride ng nakaupong nakaupo sa gobyerno. Kung tayo mismo taga Baguio ang gagawa ng sarili nating palengke, pride nila yun. Maging model sana tayo ng tayo mismo ang gagawa ng sarili nating palengke. Prinipris nilang city na tayo mismo nga marami sarili nating palengke. Mas maganda kung tulungan taga-palengke city at taga-palengke yung private partnership ng city government at taga-palengke sana ang gagawa ng sarili nating palengke para wala ng maraming issue. Pinapayuhan ang ating mga kababayan sa Baguio na huwag maniwala sa mga marites at tolits na tapos na ang negosasyon sa pagitan ng LGU at SM Prime Holdings sapagkat wala pa pong kontrata, magpasa hanggang ngayon.